Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Nais mo bang magtayo ng sari-sari store pero nag-aalangan ka? Alamin po natin ang advantage at disadvantage para makatulong sa desisyon mo. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Sa episode na ito, pag-uusapan po natin ang pros and cons ng pagtatayo ng sari-sari store. Una, ang advantage po ay syempre mababa lang po ang kapital. Hindi natin kailangan ng talagang malaki para makapagsimula. Konting pwesto, maliit na pwesto, labas lang ng bahay, maglagay lang ng table, magsabit lang ng konti, ay syempre, pwede na kayong mag-umpisa. Pwede na kayong mag-umpisa sa halagang 5,000 piso. Pangalawa, lokasyon. Di ba kasi karaniwan tapat lang ng bahay kaya hindi mo na kailangan po umupa. Pangatlo po, stable customer base. Dahil sa lokasyon, madalas ang mga regular mong customers ay yung mga kapitbahay mo, komunidad mo, kaya hindi kayo mahihirapan. Pang-apat, flexible po kasi maaari kayong magbukas at magsara ng tindahan kahit anong oras dahil doon na kayo nakatira. At kagandahan nito, syempre meron kayong daily cash flow. Di ba? May regular kayong benta, magkakaroon ka ng steady source of income, makakatulong to sa pang-araw-araw na gastos. Ngayon, kung may maganda pong ika nga may dudulot ang sari-sari store, meron ding disadvantage. Number one, whether we like it or not, bago ka pa magtayo, marami na nauna. Di ba? Kompetisyon. Agree? So, tabi-tabi po kayo, di ba? Pangalawa, syempre, ang kita sa mga ganito, hindi naman kalakihan, lalo na yung tinatawag nating FMCG. Fast-moving consumer goods, ito po ay meron tayong tinatawag na suggested retail price. Kaya hindi kayo makapagpatong na malaki. Pangatlo, minsan talaga mahaba po ang oras. Ikaw taga-bukas ng tindahan, ikaw taga-sara, at hindi mo pa pwedeng ipabantay sa iba. Pag pinabantay mo, nako, iba na ang may-ari. Baka may kumupit. Pang-apat po, syempre naman, ang pinakamasakit pa nito, baka marami pong ika nga pautang. Yes, mangungutang. At di makabayad. At syempre naman, baka magsara at malugi ka pa. Panglima po, kailangan mo syempre, marunong kang magbilang, mga stocks, pera, at syempre naman, alagaan mo yung negosyo. Kaya nga, mga friendship, bago pa kayo pumasok, bibigyan ko na kayo ng tips, okay? Para magtagumpay ang iyong sari-sari store. Una, ang labanan dyan hindi presyo lang, okay? Ang labanan dyan is what we call as PR. Customer relationship. Panatiliin na maganda ang relasyon mo sa customer para ika nga matuwa sila at bumalik sila. Minsan nga, hindi sila pupunta doon para bumili. Pumupunta sila sa tindahan mo para makichika. Ano ang latest? Pangalawa, ay kailangan po, syempre, marami rin mga produkto. Iba't ibang produkto na kailangan ng komunidad. Kasi kung kakaunti ng produkto mo, hindi ka pupuntahan. Pangatlo po, ay syempre naman kailangan marunong ka rin humawak ng pera. Hiwalay po ang pera sa pangnegosyo at personal. Huwag natin gagamitin ang pera pang negosyo para meron tayong pang-ikot. Baka, syempre, pag ginamit mo na wala ka pang-ikot, wala naman tindahan mo, magsasara ka. Kaya ang pagnenegosyo ng sari-sari store ay may advantages at may disadvantages. Mahalaga na pag-aralan muna natin bago natin itong pasukan. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Ilang mga ospital nagpapasaklolo na raw sa biglang dami ng pasyenteng may leptospirosis. Pero Department of Health, tiwalang kaya pa yan ng ating public hospitals. Isa pang problema sa kalusugan, 100 barangay sa Quezon City idiniklara namang dengue hotspots. Paano kaya ito inaaksyonan? Armed Forces of the Philippines nanindigang tuloy ang routine patrols sa Bajo de Masinloc sa kabila ng nangyaring paghulog ng flare ng Chinese Air Force sa isang Philippine Air Force craft. Pangulong Bongbong Marcos tinawag na iligal at hindi makatwiran ang naging hakbang ng China. At newbie actress na si Gabby Padilla tabla kay Marian Rivera sa Best Actress Award sa pagtatapos ng 20th Cinemalaya Film Festival. Habang ang Best Actor Award napunta sa isang child actor. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Visayas at Mindanao, patay sa pananaksak ang 2 babae sa Davao del Norte. Napatay naman ng mga pulisang suspect. Yun nga lang, may isa pang lalaking napaslang ang mga otoridad na hinihinalang mistaken identity daw. Yan ang balitang dako ni Bril Montalvo. Duguang natagpuan sa kanilang inuupahang bahay ang 2 babaeng ito sa Purok Talisay, Barangay Magugpo East, Tagum City, Davao del Norte, pasado ating gabi noong Biyernes. Ang mga babae, tagtad ng saksak ng kutsilyo sa katawan. Ang nakaitim na biktima, sinubukang pang isugod sa ospital ng mga sumaklolong residente pero binawian din ng buhay. Kinilala siyang si Joan Randon, 28 anyos, residente sa Bunawan, Agusan del Sur. Samantalang patay din ang isa pang babae na si Jessamine Tabag, 19 anyos at residente ng New Corellia, Davao del Norte. Parehas silang nagtatrabaho sa isang mall sa Tagum City. Itinuturong suspect sa krimen ang boardmate na si Nelson Narbasa, 33 anyos, isang security guard. Napatay siya ng otoridad matapos umanong magtangkang manlaban nang nirespondihan nila ang lugar. The investigators are now coordinating with the immediate family of that suspect, ma'am. Dati na-try nilang malaman kung ano ba ang state of mind and kasi bakit humantong sa ganun yung action niya. Nabaril din ng mga pulis ang isa pang lalaki na si RJ Kahilog, 22 anyos. Dinala pa siya sa ospital pero namatay din. Ayon sa mga kapitbahay, tumulong lang umano si RJ para mahuli ang suspect na si Q at wala umano itong kinalaman sa krimen. Pero depensa ng mga pulis. Itong si RJ na sinasabi na hindi kasali, nandun kasi siya sa place of incident, ma'am, nung dumating ang responde ng kapulisan natin and may dala din siyang bladed weapon. Iniimbestigahan na kung biktima si RJ ng mistaken identity. Nagsagawa na rin ng motu proprio investigation ang RIAS-11 sa nangyari, habang inaalam pa ang totoong motibo sa pananaksak ni Narbasa sa mga biktima. Para sa One Page, Bril Montalvo, News 5. Patay ang isa sa mga kasabwat sa murder ng broadcaster na si Percy Lapid. Hahainan dapat ang arrest warrant ng mga tauhan ng NCRPO ang suspect na si Jake Mendoza alias Orly Almanon sa Lipa, Batangas kahapon. Pero imbis na sumuko, hinostage nito ang ka-live-in at anak niya. Nakumbinsi naman kalaunan si Orly na pakawalan ang mag-ina. Pero imbis na sumuko, binaril nito ang sarili. Pang-apat sa most wanted list ng NCRPO si Mendoza na sinasabing driver ng gunman sa Percy Lapid killing na si Joel Escorial. Pero duda ang kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa kung si alias Orly ba talaga ang namatay. Marami daw kasing tanong sa nangyari na hindi masagot ng mga pulis. Gaya ng pagkamatay noon ng isa sa mga mastermind sa krimen na si Ricardo Zulueta, kung saan panay kwento lang daw ng PNP ang naririnig ng publiko. Wala pang sagot dito ang mga pulis. 12 barangay sa Quezon City ang idiniklarang dengue hotspot. Ayon sa Quezon City Health Office, nakapagtala ng 148 kaso ng dengue sa syudad matapos tumama ang bagyong Karina at Habagat nitong Hulyo. Karaniwan daw sa mga pasyente, mga batang edad 10 pababa. Kaugnay niyan, makakausap natin si Dr. Rolando Cruz, ang head ng Epidemiology and Surveillance Division ng Quezon City Health Department. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Cheryl, magandang tanghali at sa mga nakikinig po sa atin. Doc, kapag po sinabing nasa dengue hotspot, ano po ba yung ibig sabihin nito? Magandang tanong, Cheryl. No? So, yung sinasabing idineklara na meron tayong 12 dengue hotspot, no? Hindi naman to equivalent dun the usual natin na nagdeklara tayo ng outbreak. No? So, ang ibig sabihin po ng isang hotspot ay merong mga aggregation ng bagong cases. No? Tapos at saka kasama din dito yung mga karatig barangay niya na kahit walang aggregation. No? So, ibig sabihin, nilalabas lang natin ito para maging preemptive action natin sa ating mga barangay na dahil may karatig ka na barangay na mataas ang dengue, kailangan mo na rin gumawa ng aksyon. Ano? So yung tinatawag natin na
hotspot dito sa Quezon City. So regular natin siyang nilalabas. Every week pwede siyang magbago kung saan yung mga nagiging hotspot natin dito sa Quezon City. Ano-ano po mga barangay po yung nasa dengue hotspot at gaano karami yung kaso ng dengue sa mga nasabing barangay? So, for example, ngayong nakaraang linggo, no, naglabas tayo ng 12 nasa dengue hotspot natin na barangay. At ang karamihan na mga kaso ay nasa District 2 and District 3 and 6 po na mga barangay natin. And more or less, gaano po karami yung kaso ng Doc sa isang barangay? Naglalaro sa ilang numero? So, mga nasa 3 pataas po yung nakikita natin na barangay. Tapos yung mga karatig barangay niya, for example, sa District 3, for example, yung Blue Ridge o yung Bagong Bayan, kahit di ganun kadami yung cases na, pero karatig na yung isang malaking barangay na merong maraming kaso, sinasama na natin siya dun sa dengue hotspot natin. Para po mas maging aware yung mga residente. Kumusta po yung Opo. inyong pag-iimbestiga sa pagtaas ng kaso ng dengue, Doc? Dulot ho ba ito talaga ng pagbahang dala ng bagyong Karina at Habagat? Usually, pinag-aralan namin, Ma'am Cheryl, no, yung gaano ba kadami ang dinadagdag ng isang pagkatapos ng isang bagyo, no, katulad ng Typhoon Karina. Nung mga nakaraang taon, tinignan namin yung datos natin. So from 11% to 43% ng kasong ng pagtaas ang naidadagdag sa after magkaroon ng bagyo. So consistent po to dun sa katulad ng mga bagyo na naranasan natin last year, no? So from 11 to 43% ang ina-expect namin na itinaas ng kaso natin based dun sa mga nakaraang typhoon natin. Kumusta po ang lagay ng mga positibo po sa dengue? So, ang magandang balita, no, yung hindi na dadagdagan yung mga namamatay sa dengue. Natatandaan natin ng mga nakaraang taon, Cheryl, no, na talagang maraming namamatay sa dengue. Pero ngayon, mababa po yung deaths natin sa dengue. So, mga 3 pa lang yung natatala natin simula ng taon na ito. So, magandang balita yun, Ma'am Cheryl. Ano na po, Dr. Cruz, ang aksyon ng Quezon City Health Department para mas mapigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue, maliban nga po dito sa pagsasabi natin o pag-post natin kung ano yung mga hotspots? So, ang hotspot, especially dito sa mga barangay na to, ang instruction sa aming mga health center at mga barangay ay magkaroon na ng preemptive chemical spraying o yung mga spraying natin para mamatay na yung mga adult mosquito. Yun muna yung inuuna natin dito. Kasi importante na patayin muna yung mga existing adult mosquito para hindi na siya makahawa. So, sinusunod na po dyan yung mga cleanup drive natin, yung mga health education natin sa mga barangay. Ang isang pinaka-importante din na ginagawa natin ay yung Fever Express Lane dito sa ating mga health center. So, pag ikaw ay may lagnat, una ka nang i-check up. No? So, 3 yung niro-roll out natin dyan. Una, kung ikaw ay posibleng may dengue or may lepto or yung ordinary na flu lang. So, meron po tayong mga test kits dyan sa dengue sa ating mga health center. So, malalaman agad kung ang isang bata, kasi karamihan nga ngayon ay puro bata yung nakikita natin, kung ito ay may dengue. Ano po ang ating paalala? Hindi naman po pwedeng i-depend na lang po natin to sa local government. Paalala po sa publiko, sa mga magulang kapag nakaranas ng mga sintomas ng dengue ang kanilang anak. Siguro, Doc Cruz, i-mention na po natin, paalalahanan na rin po natin ang publiko. Ano nga ba ulit yung mga senyales, sintomas na pwedeng suspetsyang ito po ay dengue? Ang madalas naming sinasabi, Cheryl, doon sa mga nanay, mga magulang, mga lola, mga tatay,
Basta ang isang bata ay may 2 araw ng lagnat, wag nang mag-atubili, no? Ipa-check up na to sa ating mga doktor, sa ating mga health center o sa clinic na malapit sa atin para lang masigurado tayo na hindi ito dengue, no? Kasi kung mag-aantay ka pa ng ibang simptomas ng dengue, baka mamaya huli na 'yon, ano? So baka mamaya may pananakit na ng tiyan, pagsusuka na, tapos minsan may pagdudugo na ng mga gilagid, no? So wag na natin antayin yung mga ganong simptomas. Basta may 2 araw na lagnat, dalhin na po natin ito sa health center para makita natin kung talagang dengue ba ito o hindi. Ihabol ko na rin po, Doc. Tayo po ba sa Quezon City may kaso rin ng leptospirosis at gaano karami na po? So, ang leptospirosis natin sa ngayon ay nasa 175, no? Simula nung January 1 hanggang August 9, ng last Friday, no? So, ang karamihan dito ay attributable dun sa Typhoon Karina, no? Nakita natin yung mga kaso na ito after ng Typhoon Karina. So, dito naman sa lepto, ang binibilang natin dito simula nung bumaha. So, ang nakita natin sa datos natin mula 7 hanggang 15 days, no? Lalabas yung mga na-expose na dun sa baha na kung nakuha nila yung leptospirosis. So, yung nakita natin sa ngayon nga, may nagkaroon tayo ng ganitong mga kaso, no, sa Quezon City. Meron po bang naitala ng pagkamatay dulot po ng leptospirosis? Oo, medyo ang mga nakuha natin, ano, nung attributable dun sa Typhoon Karina, 4 yung namatay sa atin so far, no? Ang nakita natin na kaso na mga taga Quezon City na namatay after Typhoon Karina, na-expose dun sa baha after Typhoon Karina. Marami pong salamat sa inyong update, Dr. Rolando Cruz ng Quezon City Health Department. Magandang tanghali po. At kapatid nating sina Gerald Napoles at Kim Molina, engaged na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Hindi makatwiran, yan ang saloobin ni Pangulong Bongbong Marcos matapos kondinahin ang ginawang pagpapakawala ng flares ng China Air Force sa Philippine Air Force nitong weekend. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Mariing kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang panibagong mapanganib at agresibong aksyon ng Air Force ng China laban sa Philippine Air Force nitong weekend. Nagpakawala ng flares ang China sa ruta ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Inilarawan ng Pangulo na iligal at hindi makatwira ng naging hakbang ng China. Nananatili raw na komitid ang bansa sa pagresolba ng usapin sa mapayapang paraan. Umaasa naman si PBBM na mas malalim pang ugnayan ng Pilipinas at Malaysia, kasabayan ang pagbati niya sa kaarawan ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. I'm grateful for every opportunity that we have had through the years to share ideas and to learn from each other's experiences as we continue to steer our nations and the region towards a future of peace and prosperity for our peoples. Bukod sa pagiging pinuno ng bansa, binanggit din ng Pangulo na matagal na silang magkaibigan ng Prime Minister. From sharing the microphone at karaoke night to sharing the floor at the bilateral and multilateral levels, we have come some way. Sa ngayon, kasalukuyan dumadalo ang Pangulo sa 8th Philippine Space Council meeting ng Philippine Space Agency.
Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Sa ibang balita, nangangailangan daw ng 5 milyong piso ang mag-asawa sa Cabanatuan City para madugtungan ang buhay ng kanilang anak na may leukemia. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Basa galit to. Sa harap mismo ng asawang buntis, pinagpabaril ang isang mekaniko sa Banga, Aklan. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw nitong Miyerkules, August 7 sa Barangay Venturanza, bandang alas 5:30 ng hapon. Sakay ng tricycle nito ang 42 anyos na si Romer Mimi Dewan at kanyang buntis na misis na si Elias Jo. Sa salaysay ni Jo, makailang ulit pa raw silang huminto sa mga pamilihan para bumili ng mga pangangailangan sa eskwela ng mga anak. Masaya pa raw silang nagkwekwentuhan habang bumabiyahe. Pero nang makarating sila sa lugar na ito, kung saan wala masyadong tao ng oras na yon, bigla na lang silang nakarinig ng putok ng baril. Ang kanyang mister, tinamaan sa tiyan, naigilid pa niyang tricycle sa harap ng isang bahay at nakatayo. Ang suspect naman, na nakaangkas sa motorsiklo, bumaba at malapitan siyang pinagbabaril. Kahit natumba na si Romer, sunod-sunod na putok ng baril pa raw ang ginawa sa kanya. Si Joe, tinutukan din ng suspect na agad din tumakas. 13 basyo ng bala ng baril ang na-recover sa crime scene. Ang Banga PNP sinabing hindi pa malinaw kung ano ba ang motibo sa pagpatay, lalo't kilala ang biktima sa lugar na mabait at walang kaaway. Bahay at vulcanizing shop na kanyang negosyo lang din daw ang routine ng biktima araw-araw. Tinitignan ngayon kung posibleng away pamilya o may kinalaman sa kanyang negosyo ang pamamaril. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Nagsimula nang mapuno ang San Lazaro Hospital sa Maynila ng mga pasyenteng may leptospirosis. Sa datos ng ospital, nasa 74 na ang na-admit. Karamihan dyan matatanda habang 32 ang mga bata. Mahigit 6 na po sa mga na-admit malala na, habang 6 na ang namatay. Sa kabila niyan, tumatanggap pa rin daw ang San Lazaro Hospital ng mga pasyenteng may leptospirosis. Pero kailangan nilang humiram ng hospital beds na nakalaan para sa ibang sakit. Tiniyak ng Department of Health na kaya pa ring tugunan ng health system ng bansa ang tumataas na kaso ng leptospirosis. Sa kabila ito ng pagdagsa ng leptospirosis patients sa San Lazaro Hospital sa Maynila, maging sa National Kidney Transplant Institute sa Quezon City. Para sa update, magkakausap natin si Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH. Magandang tanghali po sa inyo, Asek Domingo. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Asek, kanina po ay kausap namin ang Quezon City Health Department. Quezon City alone, mayroon po silang 175 cases ng leptospirosis. Sa buong bansa po, gaano na karami ang kaso natin ngayon ng leptospirosis at saan po pinakamarami? Yes, Cheryl, no, sa ating datos ngayon, as of July 27, hindi pa natin kasama yung bilang nung dahil kay Karina at Habagat. Ang bilang natin is 1,444 na may kasama na 162 deaths. Ngunit ulit sasabihin ko, no, na hindi pa natin nabibilang yung mga kaso na dahil kay Karina. Bakit po ganun? Late po ang ating datos. Hindi po siya late, Cheryl. Meron po kasi tayong tinatawag na epidemiologic processing. Ibig sabihin, kiniklear po ng mga epidemiologists ang bawat kaso. Iba po yung datos natin na operational, meaning aware po kami na may dagsa ngayon ng pasyente at yun yung ating kinikilusan. Pero para formally maitala siya sa bilang ng leptospirosis, meron pa kasi mga prosesong dinadaanan yon. Asek, unang napabalita na napuno ng leptospirosis patients ang NKTI at nag-request sila ng dagdag na doktor at nurse. Napagbigyan na ho ba ito? Yes, Cheryl, na over the weekend, nagpadala tayo ng aumento. Kasama nila natin ng Philippine Red Cross, no,
At the same time, kailangan natin tingnan ito sa isang perspektibong systemic. Ibig sabihin, hindi lamang San Lazaro, hindi lamang NKTI ang ating mga ospital. Pag nakita natin ang buong Metro Manila, kayang tanggapin ng mga DOH hospitals ang ating leptospirosis cases. Kaya importante yung aming sinasabi na tumawag muna, mag-coordinate dun sa 8531-0037 bago tayo pumunta sa ospital para sa leptospirosis. Pakiulit nga po ulit, Doc, yung numero na nabigay nyo po. Yes, ang ating landline is 8531-0037 at meron rin pong cellphone 0920-283-2758. 2758 po. So baka po kasi siguro bukod po sa NKTI at San Lazaro Hospital, yun lang po yung akala alam ng mga pasyente kung saan sila pupunta. So saan-saan pong mga ospital maaari po silang pumunta? Basta DOH hospitals, all public hospitals po. Yes, tama yun, Cherry. No? All public hospitals, all DOH hospitals. Ngunit mas gugustuhin po namin kung kino-coordinate dun sa mga numerong naibigay. Kasi kung yari, maaari pagkatapos ng interview natin, pag may bilanggit tayo na pangalan, baka yun naman yung sabihin na nating mapusuan. Tapos doon pupunta yung pasyente and then ma-overload sila. Kung meron ho tayong tawag na ahead, malalaman kagad natin kung saan sila pwedeng papuntahin may nag-aabang na kama. So again, that's 8531-0037. Mga kapatid, take note of that. 8531-0037 and 0920-283-2758. That's 0920-283-2758. Asik Domingo, pagdating naman po sa doxycycline na ginagamit panggamot po sa leptospirosis, sapat po ba ang supply naman natin? Yes, sapat ang supply ng ating doxycycline. Noong July 24, nung pasimula pa lang si Karina, nagpakawala na ng 1 million capsules ang Department of Health sa utos rin ni Pangulong Marcos Jr. And then this time, kahit meron pang existing supply dun sa ating mga regional offices, meron na rin another 500,000 capsules na awaiting release and approval na lang yon. So naka-standby yan at hindi tayo nauubusan. Sa private sector, meron rin umiiral pang price freeze na hindi pwedeng tumaas ang presyo ng doxycycline sa botika hanggang September 23. Ano na po ang paalala ninyo sa publiko, lalo na nga yung mga lumusong sa pagbaha para maagapan po ang leptospirosis? Kasi doon po sa nakakalap naming mga balita, masyado nang huli or late stage na po bago pumupunta pa sa ospital o nagpapatingin ang isang may leptospirosis. Yes, Cheryl, magandang punto yan, no? Sa ating mga kapatid, kailangan po baguhin natin yung kaugalian natin. Kung tayo po ay lumusong sa baha, wag na natin pong antayin na magkaroon tayo ng sintomas. Tiyak po, pag lumusong sa baha, maaaring pumasok na ang mikrobyo sa ating balat kahit ba wala tayong nakikitang sugat. Ang solusyon po ay madali at libre. Yan po yung konsultasyon sa ating health center para kung kailangan ay maresetahan at mabigyan ng doxycycline para hindi na magiging malala ang ating leptospirosis. Sabi niyo po ay maresetahan, hindi po ba libre ang doxycycline, Doc? Yes, Cheryl, hindi namang ibig sabihin na resetahan ay may bayad. May reseta dahil ang doxycycline, hindi yan pwede sa buntis at hindi pwede sa mga batang 12 anyos pababa. At may mga kababayan tayo na may allergy na sinasabi sa doxycycline. Sa mga kasong yon, may ibang antibiotic na libre rin na pwedeng ibigay dun sa health center. Kaya importante yung reseta. Gaano po kaaga dapat pumunta? Basta po ba alam na may exposure sa baha, pumunta na po kaagad? Tama yan, Cheryl. Ang abiso namin is as soon as matuyo ang katawan at makaligo, within 24 hours sa loob ng isang araw, dapat kumonsulta po. Pero sa ating mga kababayan na hindi pa kumukonsulta at nalusong nung panahon ni Karina, huwag pong mag-alala. May panahon pa, hindi pa huli ang lahat. Kumonsulta po sa health center para kung kailanganin ay mabigyan ng prophylaxis. Yung doxycycline po, Doc, gaano kahaba ang pag-take nito? One-time take lang ba yan? Or 5 araw, 3 araw? Kaya maganda rin ang ating pagkonsulta dahil, Cheryl, kung tayo ay minsan lang naman nalusong sa baha,
ang ibibigay na reseta karaniwan ay one-time inom lang ng 2 kapsula. Tapos kung tayo naman ay kunyari nasa lugar na hindi pa natuyo at tuloy-tuloy yung baha, meron din yung parang timing na once a week lang naman po yung inom. Ang mahalaga ho dito is kailangan talaga magpatingin para yung mga iba-ibang factor na yan ay makikita ng doktor. Ang mahirap, Asek, di ba? Yung incubation period kasi 7 to 15 days bago labasan ng sintomas, senyales. Yan yung ating average sa Cheryl. Actually, maaaring tumagal pa ng 1 month, no? On record na may mga pasyente na as long as 1 month. Kaya paalala ulit, kahit paulit-ulit nating sabihin, no, sa mga lumusong po sa baha, kahit walang nararamdaman, basta within the past 30 days ay nalusong po, pakikonsulta po sa doktor para hindi mahuli ang lahat, mabigyan po kayo ng ating antibiotic. At again, mga kapatid, sabi nga ni Asek Domingo, abay, libre naman po itong makukuha sa health centers. So, huwag nyo na pong isipin na gastos na naman ito dahil pinibigay ng ating pamahalaan na libre po itong doxycycline. Doc? Tama po. Tama po yan. Opo. Asek, bukod po sa leptospirosis, mayroon din pong pagtaas ng kaso ng dengue sa ilang lugar, gaya nga po sa Quezon City at Ormoc City. Kumusta po ang sitwasyon ng dengue sa buong bansa naman? Yes, Cheryl, no? As of July 27, we will update these numbers. Actually, baka this afternoon maglabas si Secretary Ted. Inaantay lang namin numero. Pero yung numero natin sa ngayon, 128,834 as of July 27. 33% higher kumpara sa 97,211 cases nung nakaraang taon. Nagkaroon nga po ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis at dengue kasunod nitong bagyong Karina at pinalakas na habagat. May iugnay po ba itong mga sakit na ito sa naranasan po nating pagbaha kamakailan, Doc? Ay, Asek. Opo, tama po yan, Cheryl, no? Yung ating pagtaas, lalo na yung leptospirosis. Kasi yung leptospirosis, nangyayari lang yan kapag nalilipat sa baha, sa ihi ng daga. Hindi naman yan nahahawa sa hinga or sa, kumbaga, sa kalmot. Nasa baha. So, maaaring kitang-kita natin yung pagpasok ng Karina tapos pasok pa dun sa incubation period na 2 linggo. Yung dengue, gano'n rin po, no? Habang bubuhos ang ulan at naiipon ng tubig, kung hindi natin lilinisin ang paligid at iiwasan maipon ng tubig, ay magkakaroon ng pugad para sa mga lamok. Ano pong mga programa ang mayroon po ang DOH para mapaigting yung awareness sa laban sa leptospirosis, dengue at iba pa pong sakit ngayong panahon ng tag-ulan, lalo na po't may La Niña pa tayo? Yes, Cheryl, magandang tanong yan. No? Ongoing yan. In fact, as early as May, kalagitnaan ng Mayo hanggang simula ng Hunyo, nagsimula na tayo sa mga public information campaigns natin na kinakalat natin sa buong iba-ibang networks, iba-ibang mga channel and print and audio, yung kaalaman tungkol sa wild diseases, waterborne, influenza-like illnesses, leptospirosis, and dengue. And nung panahon ng Karina, noong July 24, ang unang utos ni SecTed is intensify risk communication, kaya halos nananakot na nga kami. Maalala niyo po yung mga interview nung panahon na yon, lalo na po yung mga lumalangoy at nag-i-enjoy pa di umano sa baha. Sabi namin, mangyayari ito, tataas ang kaso pag di tayo tumigil. Ayun na nga po ang nangyayari. So patuloy po yan kasi mahalaga kasabay ng pagpakawala ng maraming gamot sa doxycycline para sa leptospirosis at sa dengue naman yung ating patuloy na paglilinis together with our barangays and cities. Marami pong salamat sa inyong oras. DOH spokesperson Asek Albert Domingo. Magandang tanghali po. Nakilala bilang tourist attraction ang umano'y Healing Mountain sa Tawi-Tawi. Kapag daw naakyat mo ang higit 1,000 steps na hagdanan dito, may matutupad daw ang inyong kahilingan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Welcome to the Healing Mountain, dito sa Budbonggao sa Tawi-Tawi. Sa higit 1,000 steps para makaakyat sa tuktok ng bundok, kakasaka ba para matupad ang iyong panalangin? Sa ilang araw kong pagbisita sa pinakadulo ng Pilipinas, ang Tawi-Tawi, di tayo nagpahuling mamasyal. Paniniwala ng mga sinama Badjao at Tausug sa probinsya, hindi ka nakarating sa Tawi-Tawi kung hindi mo inakyat ang Budbonggao o Mount Bonggao sa mismong Bonggao Island. Kaya matik, nilagay ko agad yan sa bucket list.
Budbongao, we call it the Healing Mountain. Mayroon kaming tinatawag na pagbagot. Paniniwala naman namin doon is iiwanan mo lahat ng burdens mo sa Budbongao. Yung origin niya is actually yung may mga mahisakit, aakyat, tapos iiwanan niya yung sakit niya dyan. Papaubayan niya sa Budbongao ang sakit niya. Merong 1,008 steps ang Budbongao. Healing Mountain o maituturing na milagroso raw ang bundok. May tradisyon din daw dito na kailangan mong magtali ng ribbon para matupad ang iyong kahilingan kapag nasa tuktok ka na. Ang magkakaibigang sina Yesha na galing pa sa Sibutu Island, ito raw ang naging pakay sa pagpunta ng Bonggao. Lang ako dito sa taas, parang yung sama ng loob ko, nilabas ko lang doon sa sa Budbongao, yung parang may siya. Isa pang exciting sa pag-akyat sa bundok ang makakita ng mga unggoy na kabilang sa uri ng macaque species. Bago pa man tayo makaakyat sa may pinakatuktok nitong Budbongao sa Tawi-Tawi, meron na agad sumalubong sa ating mga unggoy. Marami sila. Actually. Ayon sa alkalde ng munisipalidad ng Bonggao, isa ang bundok sa mga dinarayong tourist destination ngayon sa Tawi-Tawi. Taon-taon nga, lalo pa raw tumataas ang tourist arrival sa probinsya na malaking tulong sa paglago ng kanilang ekonomiya. For the past ilang years, very progressive ang economy natin. Kahit paano, dahan-dahan dumadami yung tourist na pumupunta rito. Meron lang 20 pesos registration fee na kailangan bayaran bago makaakyat ng Budbongao. At bukod sa bundok, marami pang pwedeng pasyalan sa Bonggao. Nandyan ang Balobok Cave, ang Tabu Market o ang public market na kilala bilang trade center, mga nagagandahang beaches at marami pang iba. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Mas madali na ang access ngayon sa internet, pero alam nyo bang meron pa rin mga estudyante na sa PisoNet umaasa makapag-aral lang ng maayos? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Malaking tulong sa mga hirap sa internet at kapos sa budget yung computer shops at PisoNet. Pero ang tanong, lalo ngayong pasukan, takbuhan pa rin kaya yan ng mga naghahabol sa assignment? Todo pindot sa keyboard at ang mga mata, tutok na tutok sa mga screen ng computer. Pero hindi dahil nag-aaral o gumagawa ng assignment, kundi dahil naglalaro ng video games. Yan mismo ang eksenang natatnan ko sa isang computer shop sa Marikina. Ayon mismo sa may-ari, napakadalang na nung mga papasok sa kanyang computer shop dahil may research na gagawin. Bilang mo lang sa daliri mo, isa, dalawa yung nag-aaral talaga. Wala ka na talaga makikita nag-aaral using yung mga computer shops o yung mga PisoNets. Pero sa mga gagawa talaga ng assignment, pero walang computer sa sariling bahay, sulit na sulit talaga sana itong PisoNet. Ang 5 piso at tumbas na ng 15 minutos na paggamit. Research po, then minsan po, binubuksan ko lang po dito yung Gmail ko para i-check po yung mga messages na sinesend po ng mga teacher ko. Yun nga lang, nakaka-distract pag intense ang laro ng mga katabing computer at mayroon ng sigawan. Kaya gusto na rin nila ng sariling gadget. Para may katahimikan na rin po, para may peace of mind po, para gumagawa po ng mga assignments. Paalala naman ng ating nakausap na may-ari ng PisoNet. Welcome na welcome ang mga estudyante. Pero syempre, bawal muna sila maglaro dito during school hours. Talagang nakaka-enjoy maglaro ng mga video games sa computer. Pero wag po sana natin kalimutan na mag-aral ng mabuti. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Panahon na naman ng college entrance examination para sa mga papasok sa kolehiyo. Kaya mga big schools gaya ng University of the Philippines, Ateneo, De La Salle at marami pang iba, dinagsa ng CET applications. Kung kayo ang tatanungin namin mga kapatid, ano may papayo nyo sa mga mag-exam para pumasa? Tara samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. May papayo ko lang po sa kanila is mag-review muna po sila bago sila mag-take ng exams. Tapos, wag po nila masyadong makaseryoso kasi the more po sila na nag-overthink, the more po silang hindi makakapag-isip during exam po. Kumuha ng mga iba't ibang strategies na makakatulong sa kanila para mapabilis yung pag-review nila at maisip agad nila yung nire-review nila. And of course, tamang tulog. Mag-aral ng mabuti, magsikap, kailangan nandun yung tiyaga,
sipag at alalahanin yung hirap na pinagdaanan nila. Take your time, study your lesson, know your dreams, and dapat meron kayong direction so that you make the most out of it. Sa academic, pag-aralan yung mabuti kahit o kaya sa track na gusto nyo. Humingi na ng tulong sa Panginoon, panalangin para malaking tulong din po yun. Kailangan nyo lang mag-review. Tapos bago sila mag-take na exam, di ba may mga preliminaries na ginagawa. I-focus lang sila kung gusto talaga nila makapasa. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Patay ang isang siklista sa Cebu matapos mahagip ng van. Yan at iba pang balitang dako. Hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Nangod to Cheryl, paalala sa ating mga kapatid nga na nagbibisikleta tuwing weekend na mag-ingat palagi kapag nasa National Highway. Isang 23 anyos na lalaki kasi ang patay na ma-sidesweep ng isang high-ace van sa South National Highway sa Barangay Tinaan sa City of Naga, Cebu. Pabalik ng Cebu City si KG de la Cruz sakay ng mountain bike habang ang high-ace van naman na minamaneho ni Rodrigo de Liegas Jr. ay patungo sa parehong direksyon. Tumilapon si de la Cruz sa aspaltadong daan at doon nabagok ang kanyang ulo. Nadala pa sa Naga City Infirmary si De La Cruz pero dineklara ng dead on arrival. Nakadetain na ngayon sa police station ang driver ng van. Pero depensa ni Deliges, hindi niya napansin ang pagsulpot ni De La Cruz. Kaugnay naman sa hold-up ng jewelry store sa Cebu City, hindi raw taga Cebu ang nanloob sa dalawang nagkatabing pawn shop sa Cebu City noong Huwebes na tumangay ng higit 15 million pesos ng mga alahas. Ayon kay Acting Cebu City Mayor Raymond Garcia, nakalabas na ito ng syudad pero hindi pa matansya kung nakaalis na sa isla ng Cebu. Kung kaya binabantayan ngayon ang lahat ng mga pantalan ng probinsya. Kaugnay niyan, Cheryl, tansya din ni Garcia na posibleng parehong sindikato ang nanloob din sa isang Oro Subo pawn shop sa Cebu City noong nakaraang taon kung saan milyon-milyon din ang natangay ng mga alahas. Ayon naman kay Lieutenant Colonel Teresa Makatangay, spokesperson ng Special Investigation Task Force, meron na silang mga nakuhang lead pero hindi pa nila ito pwedeng isa publiko. Kasalukuyang nasa isang meeting ang mga leader ng pulisya sa Cebu City at Central Visayas kung saan inaabangan natin ang posibleng mga bagong impormasyon tungkol sa grupo ng mga kawatan. Kana lang una ang atong mga balitang dagko karong adlaw. Balik sa iyo, Sherry. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Nambulaga ang transport group na Manibela ng tigil pasada kanina. Unang nag-anunsyo ang Manibela na sa Miyerkules pa ang kanilang protesta laban sa PUV Modernization Program. Pero kanina, hindi bababa sa 40 jeep ang gumarahim muna sa headquarters ng grupo ng nagtahan. 3 araw daw uli ang kanilang transport strike. Aminado ang mga sumaling tsuper na mahirap tumigil sa pamamasada. Pero mas malaki raw ang magiging kalbaryo nila kung mape-phase out ang kanilang mga jeep. Agad namang nagdispatcha ng libreng sakay ang MMDA sa mga apektadong ruta. Usap-usapan na ang dinevelop na motorsiklo ng isang negosyante sa Tarlac na motorsiklong may 3 gulong. Ang target daw niyang makinabang dito, mga kapatid nating persons with disabilities. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Marami sa mga Pilipino ang talagang ride is life. Ngayon, pati mga kapatid nating PWD, pwede na rin jumoin dyan. Hindi na magiging hadlang para sa mga kapatid nating PWD ang paggagala yung mga lumang automatic na motor. Iko-convert kasi ng grupo ni Brian para maging mas PWD friendly. Ang ginagawa namin, we ask them, meron po ba kayong scooter? Yun, gagawan lang natin sila ng 3 gulong. So we modify them from 2 wheels to 3 wheels. Perfect na perfect para sa mga kapatid nating may edad na PWD o yung mga taong hirap na makaikot sa labas ng kanilang bahay. If it's senior citizen, ginagamit lang naman nila sa farm nila, at least para magkaroon lang sila ng mobility. Yung mga iba gusto lang nila mag-enjoy around village. Bawat tri-bike ay custom-made at ginagawa talaga specifically
para sa tao na iyon. Depende sa kanyang needs, kaya iba-iba rin ang presyo ng paggawa. At para talagang safe ang paggamit ito, ilang beses nila ito dinitest bago i-release at syempre, kailangan pa rin magsuot ng helmet nang gumagamit nito. Tinitest muna namin dito ng paulit-ulit. May binuburn test namin sila dito bago namin sila ibigay sa client. Kailangan din may knowledge na sa pagmamaneho at alam ang traffic rules. Kadalasan, makakabuo sila ng isang tri-bike sa loob ng 5 araw. Malaking challenge para sa mga kapatid nating PWD ang mobility. Pero dahil sa pagkakaroon ng mga malikhaing isip ng mga Pinoy, unti-unti na yang makakamit. Mobile Journal, Ivan Tarinki po hatid ang muka ng balita. Bumalag naman po sa pamabatikos ni Daryl Yap ang girlfriend and two-time Paris Olympics gold medalist na si Carlos Yulo. Sa isa kasing post, nagparinig si Yap na papansin ang tinawag niyang Goldilocks. Umanay agad ito ng daan-daang komento. Isa na nga rito ang sagot ni Chloe San Jose. Tinabla niya si Daryl. Ang sabi kasi ni Chloe, parang ikaw lang direct, ang daming say, quits lang. Love is in the air dahil ilang celebrities ang na-engage nitong weekend. Mala fairy tale backdrop na nag-post si Gerald Napoles sa nobyang si Kim Molina. Si Kim hindi napigilang maiyak. Ginawa ni Gerald ang marriage proposal sa Pera Theater kung saan dun sila una nagkakilala, 10 years ago sa Rock of Ages. Oh, congratulations guys! At eto pa ha, engaged na rin ang beauty queen at Creamline volleyball player na si Michelle Gumapaw sa PBA coach na si Aldo Panlilio. Ibinahagi niya ang ilang litrato ng kanilang engagement sa Tokyo, Japan at ang caption nga ni Michelle, 8 to infinity with you. Kasabay kasi ito ng kanilang 8th anniversary. Ito naman guys, big winner pong pelikulang tumandok sa Cinemalaya 2024. Dalawa naman ang itinanghal na Best Actress. Sina Marian Rivera at Gabby Padilla. May balita tungkol dyan si Von Belenario. Grande ang pagtatapos ng 20th year ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival sa isang mall sa Parañaque City nitong Linggo ng gabi. Nagtay bilang Best Actress sina Marian Rivera ng Balota at Gabby Padilla ng Kono Basho. Ito ang kauna-unahang indie film ni Marian at tiyempo ang award dahil nagdiriwang siya ngayon ng kanyang birthday. Alay raw ito ng aktres sa lahat ng mga gurong nagsisilbi tuwing eleksyon. Sa mga katulad ni Teacher Emmy na matapang talaga na ginagawa lahat, alam mo yun, kahit yung malagay sa alanganin yung buhay nila, basta maprotektahan lang yung para sa boto sa sambayan ng Pilipino. Si Gabby naman, memorable ang experience dahil ito ang kanyang kauna-unahang acting award. Umiikot ang kwento ng Kono Basho sa isang anak na pumunta sa libing ng kanyang amang Hapon sa lugar na tinamaan noon ng tsunami. Personal po siya sa akin because nga it speaks about losing a father, and that's something that I struggled with as well. Emosyonal naman ang child star na si Enzo Osorio nang tanggapin ng Best Actor Award para sa The Hearing. Tema ng pelikula ang pang-aabuso at paghahanap ng hustisya. Humakot din ang parangal ng tumandok na tungkol sa laban ng mga ati para sa kanilang ancestral land. Iniuwi nito ang mga parangal na Best Full-Length Film, Best Original Score, Best Screenplay, Best Supporting Actor at NETPAC Jury Awards. Si Jaime Pacena II ng Kono Basho ang Best Director habang iginawad naman ng Special Jury Award sa Alipato at Muog. Ito ang documentary tungkol kay Jonas Burgos at sa mga desaparecidos. Ang gulay lang manong na pinagbibidahan ni kapatid actor Cedric Juan ang nag-uwi ng Audience Choice Award. Sa mga goal naman ng mga independent filmmaking, specifically sa Gulay Lang Manong, para mas bumukas yung kaalaman natin when it comes to access sa alternative medicine. At isa pa doon, yung mas lalo natin makita kung ano yung pinagdadaanan ng mga magsasaka natin sa mga probinsya. Kasabay niyan, inanunsyo na rin sa event ang mga kalahok para sa 21st year ng Cinemalaya. Ako si Von Belenario para sa 1PH.
Hinatid na po sa huling hantungan si Regal Matriarch, Mother Lily Monteverde. Sarado nang ihatid siya sa kanyang huling hantungan sa Heritage Park sa Taguig. Kabilang po sa nakilibing ang ilang Regal babies. Nagpapasalamat daw sila na naging isang ina para sa kanila si Mother Lily. Inilibing ang Regal Entertainment Matriarch isang linggo po matapos na pumanaw ang kanyang asawa na si Remy Monteverde. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Quasim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.